Isang mainit na araw mga kaluts. Kasama ko ngayon si Ate Kaluts, ang anak namin na panganay. Yan si Ate Kaluts. Mga kaluts, ngayon naisipan ko lang din na bilang isang collection na rin, hindi dahil pagyabang kung ano yung mga napundar natin paunti-unti, sabi nga. Kasi magbibigay rin tayo ng mga ilang tips kung paano, kung bakit, about ito sa bahay natin na pinapagawa na ngayon. Hindi na yata matatapos. Basta kung kailan tayo magkakapera, saka natin ipapagawa pa unti-unti. So simulan muna natin yung kwento. Yan, kasi dati talaga nung nag-umpisa kami na pagawa to, sabi ko pundasyon lang yung papagawa namin. Kahit yung pinakatambak lang, kaso sa may mga nagsuggest hanggang sa nabuo ng ganyan itong nakikita niya sa likod. Sa totoo lang, talagang nung una talagang maliit lang yung pera na naipon namin. So talagang naglakas ako ng loob para para mapagawa na. Kasi sabi ko kay Madam Kaluts, kung talagang hindi ka maglalakas ng loob, kung hindi mo sisimulan, walang mangyayari. Kasi alam naman natin ang pera ay madaling gastusin. Sabi ko nga, dahil di naman ganun kalaki yung namin capital, ay sa awa ng Diyos naman ay nagano na kami. Yun na, dumiskarte na ng kung ano-ano para maging ganito yung natin. Kasi inano na namin talaga yung kung anong gusto namin. Kasi sa mga tip ng pagpapagawa ng bahay, kailangan mas mainam talaga na nakaplano na yung papagawa nyo. Talagang yung gusto nyo na, kasi yung mga sinaunang bahay, like sa mga mother, sa mga lola natin, talagang hindi pinag-isipan mabuti yung papagawa nila. Kaya yun, dinudugtong, tapos tanggal, pagawa, tanggal ulit, kaya nadodoble yung gastos. Kaya mga Kaluts, ang tip po sa inyo, kung magpapagawa kayo ng bahay, mas maganda na ipaguhit nyo na sa gusto nyo. Di baling magpagawa ka na lang ng paunti-unti, tapos sundan nyo na lang yung plano. Kahit iba pa yung gumawa, magkaiba pa yung gumawa ng contractor nyo o labor, ay masusundan niya yung plano. Ganun lang naman kasi. Yun yung kasi yung inano ko rin dito. Although hindi naman kami talaga nagpa-architect o engineer dito, pero pinag-usapan namin ni Madam Kaluts kung ano yung gusto namin. Kaya mga Kaluts, samahan nyo kami na ituro namin kayo. Ito po hindi dahil pagyabang, dahil ito ay isang remembrance ko para makita natin sa mga next na ay, ito pala yung dati nung hindi pagawa. Ito pala yung manifesting namin ng pamilya Kaluts sa bahay namin. Kaya ano na rin to, bilang isang na rin documented na video. Kaya ito, samahan tayo na mag-video ni Ate Kaluts. Ate Kaluts, pakihawak mo, ikaw mag-video. So yan na natin. So yan, ito muna yung natin. Ito yung nakikita nyo ngayon. Ito yung pinula kong hindi pa tubo. So yan, so pasok muna tayo dito. Yan. So bali, wala pa. Hindi pa finish. Yan, wala, hindi pa finish. Yan, nakaabang pa lang yung mga wiring. Tapos yan, may dito, parang pinaka-terrace niya. Yan si yan si Maki. Si Maki puro lang yan. Yan yung ganyan. Ay, hindi naman nangangagat. So yan, ito yung natin. So, may isang bintana na malaki. Tapos sa side, medyo maliit. Tapos pala dito, nagkaanuhan lang yung bintana. So, ang sa tingin ko dito ay fix na to. Pero salamin pa rin siya, yung bintana. Tapos yan. Ito kasi mga Kaluts, yung area nito, lot area, ay 60 square meter. So, ngayon itong naging plano natin sa bahay natin. Although, hindi pa siya tapos. So, alam naman natin na hindi ganun kadali magpagawa ng bahay. Sabi nga ay, kung gusto mong ma-stress, magpagawa ka ng bahay. Ito yung bali pala, ito sinimulan ng December. So, pa lang, December, January, February, March, April, May. So, 5 months ago na sinimulan. So, ginawa ito nasa mahigit 1 buwan.
So ngayon mag-iipon tayo ulit para sa pang-finish nito. So ito yung ano natin. So kayo nang bahalang mag-suggest mga kaluts kung ano pa pwedeng i-develop or gawing design dito sa bahay. Ito kasi plano namin na gagawing sala. So yan. Ang luwang-luwang din. Yan, itong sala. Dito yung mga sala set, TV. Tapos, dito yung isang room. Kasi, ito pa pala yung pinag-isipan namin ni Madam Kaluts. Kasi hindi namin alam kung lalagyan namin ng kwarto dito sa baba. Yan. Pero kasi, inaisipan na rin namin lagyan ng isang kwarto. Kasi, siyempre, pag medyo nagkakaedad na o yung mga may bisita na medyo may edad na rin, di ba? Tinatamad nang umakyat sa itaas. So kasi plano rin namin kasi ito, habang hindi pa napapatayo yung second floor, ay kung sakaling may paggawa, ay pwede nang tirahan. So ngayon ito, nilagyan namin ng isang kwarto dito sa baba. So yan. Tapos ito yung restroom niya o yung bathroom. Yan, ito siya. So, nilagay na lang namin yung dito, yung pintuan kasi gilid. Para hindi naman siya kitang-kita pagpasok mo ng entrance sa sala. Medyo hindi kasi parang magandang tingnan pag nasa harap kagad yung Siguro maging na lang dito. Ang gagawin na lang dito ay sliding door dito. Tapos dito, yung kitchen. So, may maliit na bintana rin na rectangle. Tapos dito yung exit door niya sa kabila. Yan. So ngayon naman ito yung yung sa taas. Paakyat. Nasa gilid yung yung hagdanan. So yan, siya, nagdiretso tapos pakaliwa. Kakakit tayo. Ito sa ngayon, ito yung natin, yung pinaka second floor. Pero kasi dito, ang plano rin namin ay ito, bali dalawang kwarto kasi dalawa yung anak namin si Shania saka si Sophie, dito sila. Yan, mga kwarto nila yan. Tapos dito, same lang din. Tapos dito lalagyan namin ng maliit na balkonahe. Tapos dito rin sa harap pala, parang gusto rin namin lagyan ng terrace para kung sakaling, 'di ba, pagising mo sa umaga kasi parang gusto mong makita yung paligid mo, yung surroundings. Kaya dito yung dalawa siguro or isa na lang, sa may kwarto na lang dito. Yun, sana naman ay pero siguro kung sakaling matagal pa kasi alam naman natin na mahirap mag-ipon talaga sa totoo lang kasi sa daming gastos, malalang bilihin, daming kailangan pang ipundar or bilhin o mga gastos sa mga anak. So kailangan siguro ipapaano muna to. Itong waterproofing muna yan. Ito yung waterproofing kasi mga kalus, ang kahalagahan ng waterproofing ay kahit tumagal yung simento, hindi siya magka-crack o tutulo. Kasi kung mabilis mo lang naman na mapadugtong, ay kailangan talagang waterproofing. Ito yung pinataas na kailangan talaga ng waterproofing to kasi para nga hindi magbitak tapos hindi tumulo sa ulang. Ganun ang problema kasi kadalasan. Pero ito, pansamantagal o pasamantala, kailangan natin munang i-waterproofing dahil kung gustong tirhan yung Madam Kaluts sa baba, ay matitirhan na. Ganun ang Tapos paunti-unti, ang bahay naman hindi naman parang yan, parang kanin o isang bagay na isang beses lang isusubo mo lang tapos ilulunong mo, okay na. Hindi. Yan ay paunti-unting kinakain, so para makumpleto kasi alam niyo ang bahay, ang pagpapagawa ng bahay ay talagang paunti-unti at talagang kinakain lahat ng pera niyan. Hanggat gusto niya, gusto pa rin na nang gumastos ng pera. Yan, ganun ang pagpapagawa ng bahay.
Kaya yan, sana mag-comment kayo kung ano pa yung pwede nyong suggest dito sa pinapagawa naming bahay. Kasi di naman kagaya sa kabila, sa may Clark. Kasi gawa na yon, ang ginawa lang namin doon partition and mga ibang tiles. Pero dito kasi kami talagang sarili na nag-design dito. Pero sa taas dito ay ano pa rin siya, rooftop siya, then plano natin siya paggawa ng kitchen area at parang tambayan, then everything na event pwedeng gawin sa taas. Kaya yun yung plano ko dito sa bahay na ito. Yan, yung tinitirhan ni yan pala yung tinatayuan ni Ate Sophie dito. So maano rin kasi presko pag may taas, di mo na kailangan ng aircon, di ba? Tipid sa panahon ngayon. Lalo na ngayon sa mainit na panahon, kailangan natin ng taas. Kasi sobrang, saka pala ang mapapansin nyo dito mga kalots, ay talagang pinataas namin yung ceiling. Yan, kung magagawa nyo rin na ipataas yung ceiling nyo para hindi ganun na tumatagos yung init dahil semento. Kasi ang semento po ay pag mainit, mainit talaga. Pag malamig, malamig talaga yan. Kaya yan lang. Yan yung ano namin. Yan mo yung tintahanan ni Kalots. Yan yung mga pawis, yung mga pawis natin na sa tingin natin na hindi naman nasayang dahil may naipundar tayo. Kaya sana sa makakapanood ng mga video to, especially sa mga OFW, sa mga may pamilya, sa mga tatay at magulang na nagsusumikap para sa kanilang pamilya, gawin yung guide hindi lang dahil gusto nating pagmayabang o magmalaki. Ang gusto ko kasi ay purpose ng video na to ay maging huwaran o ehemplo sa isang OFW na kagaya ni Kalots. Yan kasi yan, may mga pangarap tayo sa mga anak natin, gaya ng si Ate Sophie, yan ang tangkad, may tsura, matalino. Yan, di ba, pag ano naman nila, kasi kung ano yung mga bagay na hindi natin naranasan nung bata pa tayo, kailangan natin iparanas sa mga anak natin, at yung mga mahirap na pinagdaanan natin nung tayo ay bata hanggang sa lumaki tayo, wag na natin iparanas sa kanila. So yun lang ang kagandahan ng may pangarap sa mga anak at sa pamilya. Yan mga Kalots, gawin yung inspirasyon ang video na to. Yan, thank you and mabuhay kayong lahat.